Tanggalin na ang lahat, wag lang si Claire Ring, mga kababayan. Oh, si Claire Castro, dahil ayon kay Roque, etong si Claire Castro daw, mga kababayan, ang susi sa mabilis sa pagbagsak ni BBM. Oh, hindi pa babagsak? Kung sa ratings ng mga kababayan, bagsak na. Pero, mas lalo pa ditong hinihila, mga kababayan, dahil andyan si Claire Ring o si Auntie Claire. Kaya hiling ni Roque, iiwan nyo si Claire Castro dyan. Bahala na yung si ano. Sino ba yun? Si J. Ruiz sa tinanggal nyo? Pero ewan lang din natin, mga kababayan, kung i-absorb pa rin ba siya. Ito ipinalit kay J. Ruiz na isang PR man. Alam naman natin eh. Ito si Claire Castro, mga kababayan, ay lalong nakakadagdag sa masamang imahe ni BBM. Pero walang magagawa ang bagong PR man, mga kababayan, na ngayon bagong PCO secretary. Kung si Claire Ring ay gusto talaga ng ating presidente. O kahit pa ni Admiral, mga kababayan. O, panoorin niyo po, ha? Huwag niyong aalisin si Auntie Claire. Huwag niyong alisin si Auntie Claire. Auntie Claire. Pero asar tayo dun, mga kababayan. Ang itsura pa lang. Kung pwede lang basagin ang TV, mga kababayan, talaga. Siguro, no, sinasadya nila, mga kababayan, para maasar ang mga Duterte supporter. Pero paano sila babangon yan? Babangag galing sa kanyang mga kababayan, magkakalugmok kung idadaan nila sa angas. Oh, di ba? Nagmimistulang dog show, mga kababayan, yung press briefing sa Malacanang. Pinagtatawanan ng lahat ng tao. Talaga mula nang natalaga si Auntie Claire, free fall na po ang trust rating at approval rating ni Marcos. Bulusok. Ang pinakakailangan natin para tuluyan ang mawala sa gobyerno ang Marcos regime, si Auntie Claire forever. Maraming salamat. Ang susi sa pagbagsak ni BBM. Para sama-sama silang babangag muli, mga kababayan. Ito ang pinakamagandang dahilan kung bakit dapat nang sisantihin si Presidente Marcos. Like messenger, like principal. Pareho silang palpak at magsama silang palpak. Wag na wag nilang tatanggalin si Auntie Claire. Auntie Claire. Mapaaga ang pagiging presidente ni VP Sara at yan po illegal dahil po pwede naman pong mag-resign ang Marcos Jr. sa kabila ng... Ewan lang natin na kung magre-resign ba. Ang kapal ng mukha, mga kababayan eh. Pero hindi rin siguro maganda, mga kababayan, dahil gagamitin naman nila yung issue na kagaya kay Gloria na ginagamit na issue, mga kababayan, na mga agaw ng pwesto o ganyan. At hindi naman atat si Sara eh. Siguro kung bababa si BBM, mag-eleksyon na lang ulit. Pero si Sara talaga, mga kababayan, ang papalit dahil no choice eh. Pero hindi bababayan, mga kababayan, si BBM. Asa pa kayo. Ewan nga lang natin kung sa 2028 bababa pa yan sa pwesto. Nagbabalak na ng charter change nga, di ba? So wag na tayong aasa na ngayon bababa siya, mga kababayan, sa pwesto. Hindi yan matatablan na mga makakapal na mukha, mga kababayan. Na sa mga lumalalang problema ng bayan, lumalalang hindi talaga problema siya makapagbibigay ng kahit anong solusyon. Kaya mag-resign na lang siya. Anyway, antayin na lang natin sa 2028. Napanood nyo rin po siguro, no? Dahil anyway, may konti pa tayong panahon. Yung mga tanong ko doon sa sinabi nga ni Ma'am Elizabeth na handa siyang tanggapin si Tatay Digong kung wala nang mauwi ang tahanan ang Tatay Digong. Baka nagalit si Hanelet doon, no, mga kababayan? Mukhang nagkakabalikan ba ang love team ni Madam Elizabeth at PRRD? Nag-aaway-away lang kasi ang mga girlfriends, mga kababayan, na mukhang pati si Hanelet, mga kababayan, mukhang nagalit. Kaya nga, gustong ibenta yung kanyang share. O yun ba ang plano? O ang sabi lang ng kampo ni PRRD, mga kababayan, na kung gustong ibenta ni Hanelet, pwede nang ibenta ang kanyang share sa bahay. Pero paano yan hahatiin? Ikaw na lang ang bibili, Tatay Digong, sa share. Oh, dahil hindi pwedeng hatiin ang bahay. Akin itong kalahati. Lalagyan ng mga kababayan, boundary. Ang akin yung tanong, ang sabi ko pa nga, showbiz. Ano ba yan? Reconciliation na ba yan? Reconciliation? Well, sabi naman ni VP, hindi, it's friendship. Pero friendship? Sa akin, ko naman, naku, kakilala ko yung amo ko. Yung mga sinasabi niya kay Ma'am Elizabeth, nanliligaw yan. Oh, may video pa nga, mga kababayan, nung president na si Tatay Digong, nagkita sila ni Madam Elizabeth. Nagtukaan pa, mga kababayan, lips to lips. Oh.
No choice si Madam Elizabeth. Ang nguso ni Tatay Digong ando na eh. Ganyan-ganyan na. Sige, lips to lips na lang. Smack lang. Oh. Sigurado ko, hindi yan friendship lamang. Ang gusto niya, friendship with benefits. Kaya ako, maghahanda ako dahil gusto kong maging ring bearer sa wedding of the century kapag magpakasal muli si Tatay Digong at si Ma'am Elizabeth. Ay, hindi po malayang mangyari yan. Dahil talaga namang itong pagkakakulong kay Tatay Ang matutuwa niyan mga kababayan ng mga anak. Pero, ewan lang din natin na spekulasyon lang ni Roque eh. Pero nung mga kababayan, andun nakita nila, andun si PRRD at si Madam Elizabeth, ang ngiti talaga ni Baste mga kababayan at TVP Inday, ang tamis ng ngiti nila mga kababayan. Digong, pinakamalaking hamon sa buhay ni Tatay Digong. At siguro, nare-realize niya ngayon kung anong mga pagkakamali niya. Ako, sige, ito na naman. Magsasabi na naman ako isang katotohanan. Nung minsan na kami nag-usap ni Tatay Digong, ang sabi niya talaga sa akin, ang pinakamalaking pagkakamali ko sa aking buhay ay yung iniwan ko si Elizabeth. Ano ibig sabihin niya? Parang yung pelikulang Corazon. Dalawa ang Corazon. Kilala niya talaga na hindi yung unang aswang ha, pero yung basta Corazon ang bida mga kababayan. Malaking pagkakamali. So ngayong siya ay nasa kulungan at nagkaroon ng panahon para magmuni-muni sa kanyang buhay, I am sure mas lalo niyang na-realize ang pinakamalaking pagkakamali niya ay pag-iwan kay Ma'am Elizabeth. Kaya nga po ako naniniwala na a reconciliation is possible at kapag nakalabas si Tatay Digong at yan naman po ay ginagawa natin ang lahat ng gagawin natin. Naku, kung alam niyo lang kung anong ginagawa ko, ang daming may isang taong galit na galit ka sa akin sa mga pinagagawa ko pero nek-nek mo, magalit ka ng gusto. Sino? Hindi ikaw nakakulong. Ako gagawin ko lahat para mapalaya yung aking Tatay Digong. Wala akong pakialam sa'yo, no? Sino kalaban mo? Magalit ka kung magalit ka. Gagawin ko lahat para mapakwala si Tatay Digong. Pag yan ay nagtagumpay tayo, sa tingin ko manliligaw muli si Tatay Digong. At sa ngayon pong dumadalaw ang Ma'am Elizabeth, tingin ko liniligawan siya ni Tatay Digong. At napakagaling na ni Tatay Digong manligaw dahil ang dami na niya liligawan. Sa totoo lang. So, hindi po malayo na ako'y magre-ring bearer sa wedding of the century. Ring bearer? At ni Elizabeth. Di ba kilig yan? Mantakin ninyo? Matapos sila maghiwalay ng napakatagal, sila pa rin. Testigo ako sinabihan ako ni Tatay Digong, ang pinakamalaking pagkakamali niya ay pag-iwan niya kay Ma'am Elizabeth. Ano ibig sabihin yun? Abay, kung magkakaroon siya ng pagkakataon at ngayong binibig... Si Madam Elizabeth ang nag-request ng annulment mga kababayan ha. Ayaw sana ni Tatay Digong pero ayaw na talaga ni Madam Elizabeth dahil mayroong yan ang flow ni Tatay Digong mga kababayan. Kahinaan niya yung babae. Pero hindi tayo nakatingin dyan mga kababayan dahil ang hinahanap natin ay isang leader. Paano patakbuhin ang isang lugar, isang bansa, isang syudad. Yan lang. Kaya kung tayo, mapapalampas natin yan mga kababayan. Kaysa naman doon sa ang kahinaan ng isang tao ay pagiging kurakot, magnanakaw. Yan ang ilalagay mo sa pwesto. Kawawa. Kawawa kayo. Diyan na lang, babaero, bahala na. Bigyan naman siya ng pagkakataon, pinauuwi siya ni Ma'am Elizabeth, di tuluyan na. Tuluyan. Baka naman kasi old-fashioned silang dalawa na hindi po pwedeng live-in lang. Na kailangan magpakasal muli. Diba? Kaya ako, pagdasal po natin yan. That will be the best thing I think that will happen to Tatay Digong. Paano si Hanilet? Si Alpotera. At yung, ilan nga ba yun? 13? Joke lang yun Pero, paano yung iba? He is 80 years old. At pag sila... Hindi na magpapakasal si Tatay Digong mga kababayan dahil bawal na Bawal na niyang kitain yung mga girlfriends niya. Single ngayon mga kababayan si Tatay Digong. Strictly speaking. Dahil itong mga kababayan, hindi daw sila kasal ni Hanilet. Nagiging common law lang siya mga kababayan. Common law wife. Ang tawag lang, di ba? Dahil mayroon silang common na anak, si Kitty. Na mayroon silang common responsibility. Nagkabalikan, talaga naman pong, I cannot imagine anything better happening to the Duterte family than being reunited as a family after all these years. After all these years. Kilig na kilig po ako. At sana nga po, ipagdasal natin. Unang-una, makalaya na si Tatay Digong. Pangalawa, dahil pag siya'y nakalaya, tuluyan na niyang maliligawan ng gusto si Ma'am Elizabeth.
At pangatlo, magiging ring bearer na ako ng Rodrigo and Elizabeth Mexcians. Abangan! Abangan! Oh, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.